It's a beautiful day here, guys, in Seattle, Washington. We have a very nice day today. For the last 2 days, we have a heavy rain because the fall season is approaching. It's expected to be like that weather for 8 months, guys. We're gonna have yucky weather for 8 months, on and off, rainy. Most of the time it's rainy, so the sun seldom to show up, and today we have a very perfect weather and we have to took advantage of it. We do a lot of stuff today in the garden, and then we do cleaning our garden because we almost finished our garden season also. And today, guys, I'm gonna harvest some of the leftover fruit trees, especially the apple one, because we're gonna use this for some jam and also for juicing. So join me, guys, to harvest some of our apples in our apple tree. Is mga tira-tira lang to, guys. Nagaani na kami, guys, ng mga apple ng mga nakaraang araw. So this one is the leftover, but there is still pretty good size, guys. Look at those. We're gonna use this for juicing. Ripened already. Pag ganito, guys, ito yon, mga hinog na siya na apples, yung may red siyang ganyan. So pipiliin lang natin, guys, yung malalaki kasi yung iba medyo may kaliitan na siya. So yung mga maliliit is bibigay natin sa ating mga baka. So yung ating mga baka, guys, ay kakain din sila ng apples. Ayan, kakain sila ng apples. Ayan. Guys, yung mga kaapulan natin. So nung mga nakaraang weeks, ang dami nila, guys. Ito ay mga tira-tira na lang, guys. Yung iba binigay namin sa aming mga kaibigan. Tapos yung pag may pumupunta dito, bago sila umuwi, kumukuha sila ng mga apples, which is good naman kasi hindi naman namin sila kayang ubusin. So ayun, pinamimigay namin sa kanila. Libre kuha, walang bayad. Ayan, walang bayad ang apple dito, guys. Natutuwa pa nga kami, guys, na may kumukuha para less ng trabaho sa amin, guys, para konti na lang yung ang aming ipapreserve. Ayan, konti na lang yung ipapreserve namin kasi pag hindi nila kinuha, either na
mapunta lang sa mga baka. Kasi guys, sobra-sobra ng mga siniserve namin. So, ayun, kami pa yung nakikiusap sa kanila. Parang awa nyo na. Kumuha na kayo ng mga mansanas dyan sa puno. Ayan, so kumuha sila. Nag-juicing din sila. So, pag summertime guys, medyo malaki-laki ang aming natitipid sa aming pag-juicing kasi libre ang mga vegetables and fruits kasi meron tayo dito sa ating bakura ng mga apples. Ayan. Ayan, shout out sa anak ng kaibigan ko na si Ansrab, na si Prince. Ayan, shout out sa you Prince na gustong gusto niya ng apple. Ayan Prince. Naku, kung malapit lang Prince ang Pilipinas. Ayan. Pinapunta na kita dito at ikaw ay nanguha ng unlimited na apples na kaya mong ubusin at kaya mong kunin. Ayan, big shout out sa anak ni Ansrab na si Prince na tumang-tuwa sa mga apples na dito sa aming bakuran. Ayan. And guys, ang iba maliliit na kasi ano na to, parang tira na lang ng aming mga kaibigan at tira ng mga pag-juicing namin ng mga nakaraan. Ayan guys. Ayan to. Ito guys, konti lang yung naging nito guys, natira sa amin kasi may pumuntang deer dito guys. Ayan. Pinagkakakain ng deer ang aming, yung bunga nitong maliit na na apple tree. Kasi abot nila. So pumunta sila dito kasama na yung anak niya. So bali 2 deer. Ayan, pinagkakain nila yung bunga nito. So walang masyadong bunga yan. Yung apple na yan. Ayan. Dito medyo ito maliliit na to guys. Mga ganito. Mga pang na yan guys. Pang baka. Pang apple. Pambaka na yan. So ayan, kinukuha ko lang yung malalaki, mga malalaking size. Ayan, para naman makatikim sila ng apple. Hindi nilang puro vegetable at mga damo ang kanilang makain. At least makatikim din sila ng apples. Ayan, diba guys, pakainin din natin sila ng ng apples. Ito tayo guys sa ilalim. Ito tayo sa ilalim ng puno ng apple. So pag tapos ito guys na na to, maani namin lahat. So puputulin to guys. Ipoprone na naman siya para hindi sila tumangkad, para hindi sila mahirap anihin. Pag mag-aani ka ng apple, hindi mahirap anihin. Ayan, hindi sila mahirap anihin. So kailangan ipoprone siya every winter. And also pag ganun ang ginawa nyo guys, maganda yung bunga the next apple season. Ayan, ito magandang size to, at saka hinog na siya. Ayan. Meron pa dito. Ayan, medyo may kataasan din to guys, kaya do for na siya, pruning. Ayan, hanggang dun sa dulo. Ayan, ito, kunin natin to. Nagkukumpulan. Ayan, nagkukumpulan sila. Lagay muna natin sa kasi na puno na yung ating bucket. So yun guys,
Para lang tayo guys nangunguha ng bayabas. Ayan. Kuha tayo ng bayabas. Parang bayabas ng kinukuha. Ayan. Nakakatuwa manguha ng mga apples. Ayan. Ginagawa lang natin sa guys for juicing. Ayan. Sa ilalim. Kunin natin. Ayan, medyo may kataasan yung isa. Ayan. Ang mga to guys, tingnan nyo. Ayan. Magagawa din tayo guys ng apple pie for Thanksgiving. So ating apple pie is homegrown for Thanksgiving. So actually gumagawa ang mga pie namin guys for Thanksgiving is homemade talaga siya. So ayan guys, ito yung mga nakuha ko. Inlagay ko muna dyan sa ground. And also this one here, bali may 3 piles tayo ng apple. And also this one here, another, and then another one here. So kailangan nating kumuha ng isa pang lalagyan para madala natin sa bahay. So ayan, kuha muna ako guys ng plastic bag para lagyan natin ng apples kasi hindi kakasya. So guys, ito yung paglalagyan natin ng mga apples, itong paper bag, para hindi maging mainit yung temperature niya, kasi pag mainit guys, masisira yung ating apples. So ito yung ating lalagyan, paper bag. So nalagay na natin. Punta tayo dito guys. Ayan. So konti lang yung natin kinuha ko guys, kasi hindi naman magju-juicing lang naman, pan-juicing. So anytime naman na gusto ko pang magkumuha, nandito lang naman. So ayan, na natin, konti lang ang ating kinuhang apples. Ayan. Nagagawa din kami to guys ng tawag nito, apple chips. Ayan, dinalagyan namin sa food dehydrator para ka lang may banana chips. So i-slice mo lang siya ng napakaliit, napakanipis. Ayan, para chip, madali siyang madali siyang matuyo. Ayan, here. Ayan ang ating mga apples. So yun, pag meron pang space, ilagay na lang natin pati yung nasa bucket para isahan na lang. Ayan. Ayan. This one here. Ito ang alaga kong aso nandito sa labas. Rita, come on baby, come on here, come on this way. Yan, lagi yung nakabuntot sa akin guys, yung alaga kong asong si Rita Lay. Riri, come on here, get in here, come. That's enough. Hindi ko lang sila dapat guys pinapapunta dito kasi ayaw kong masanay sila na nandito sila sa front yard, kasi may mga sasakyan ding dumadaan dito. So iwas disgrasya, kumbaga. Ayan. So yun guys, isang plastic bag at hindi namang puno na paper bag ng apples ang kinuha ko. So ayan sila, nagagamitin natin for juicing for at least 1 week. 1 week juicing. Ayan. Ayan sila. Ayan sila.
Guys, dito guys sa US, merong gumaganyang truck ng nag door to door delivery sila ng mga frozen product, mga frozen meat, vegetables, ice cream, fish, anything na frozen. Ayan, pwede ka dyan bumili, tapos dadalhin sa bahay mo guys. So pag tamad ka nang pumunta ng grocery, so magtatawagan mo lang sila, tapos i-order mo lang sila online, and i-deliver niya sila sa inyo sa bahay nyo. So ayan, medyo maganda din ganyan, kasi kung ayaw mo nang pumunta ng grocery, diba? So ayan guys, tapos na ang ating pag-harvest ng apples. Ito ang ating mga nakuha. Ayan, so ayan sila guys. So thank you guys for watching. Please continue to support my channels, and please watch and share also my videos if you like it, and please don't forget to write comments or give me a thumbs up if you like this video. And see you next time guys, and thank you for the love and continued support. I appreciate it. I love you so much. God bless us all.